Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Pinipili ng mga kriminal ang mga mahihina upang kanilang biktimahin. Sa paraang ito ay madali nilang nagagawa ang mga masasamang balak nila dahil alam nilang walang kalaban-laban ang mga ito. Ngunit paano kung pinaghandaan ng mga kriminal ng inakala nilang mahinang babae lamang? Magagawa kaya nila ang kinasanayan nilang pang-aabuso o magiging katapusan na ng kanilang kasamaan? Tunghayan natin ang ganitong kwento sa isang thriller at action movie noong 2015 na pinamagatang Final Girl. Matapos mamatay ang mga magulang ng batang si Veronica, ay nais itong kunin ng isang lalaki na nagngangalang William. Namangha si William sa talino ng batang si Veronica, kaya't alam niyang nababagay ito sa kanilang trabaho. Makalipas ang ilang taon ay dalaga na si Veronica at patuloy itong sinasanay ni William. Kailangan masanay ni Veronica na tumakbo sa mahirap na daan, kaya't iniwanan ito ni William sa tabing ilog. Samantala ay isang grupo ng kabataan ang nakatambay sa isang restaurant. Nakita ng leader ng grupo na si Jameson ang bagong waitress na nagngangalang Gwen, at hiningi nito ang contact ni Gwen. Nang makabalik naman si Veronica, ay mga basic na self-defense naman ang pinagtuunan nila ng atensyon. Alam ni William kung gaano kapanganib ang trabaho nila para sa babaeng katulad ni Veronica, kaya't matindi ang kanilang paghahanda. Sa isang bar ay itinuro ni William kay Veronica ang una niyang target. Dahil sa taglay na ganda ni Veronica, ay hindi nakatanggi sa kanya ang lalaki upang samahan siya sa dilim. Hinalikan ni Veronica ang lalaki, at ginamit ang itinuro ni William upang patulogin ito. Dumating si William at ginaisang niya ang lalaki, at sinabing hindi pa handa si Veronica para sa misyon. Gamit ang matatamis na salita ni Jameson ay napapayag ng grupo si Gwen upang sumama sa kanila. Sumunod na eksena ay makikita si Gwen na mag-isa at tumatakbo sa gitna ng kagubatan. Sa likod niya ay nakasunod ang grupo na may masamang binabalak sa babae. Sinubukan tumakas ni Gwen, ngunit hindi na niya nagawa. Nilapitan ng apat ang babae, at tinapos ang buhay nito. Samantala ay sinubukan namang matulog ni Veronica sa tabi ni William at nagpanggap na masama ang kanyang pakiramdam. Pumayag si William ngunit hindi umubra ang plano ni Veronica na akitin ang lalaki. Sumunod na araw ay isang eksperimento ang isinagawa ni William kay Veronica. Matapos turukan ng isang gamot ay umalis muna si William upang alamin ang magiging epekto ng gamot kay Veronica. Ang gamot na iyon ay kayang palabasin ang bagay na kinakatakutan ng isang tao. Nakikita ni Veronica ang kanyang sarili sa nakaraang misyon kung saan ay hindi niya kayang patayin ang lalaking nakaharap niya. Buti na lamang at dumating si William at pinatay nito ang lalaki. Nagising si Veronica at lumapit sa kanya si William na sinasabing isa siyang malaking pagkakamali. Wala nang magagawa si William, kaya tinapos nito ang buhay ng dalaga. Biglang binuhusan ng tubig ni William si Veronica at itinanong kung ano ang kanyang nakita. Pinaliwanag ni William na nagdudulot ng hallucination ang pinainom sa kanyang gamot at kailangan niyang maging handa sa ganitong sitwasyon. Sumunod na eksena ay isinama ni William si Veronica sa isang restaurant kung nasaan ang grupo ni Jameson. Dagdag pa ni William na ang grupong ito ang may kagagawan sa pagkawala ng babaeng nagngangalang Gwen. Umalis ang grupo at naiwan ang girlfriend ni Shane na si Jennifer. Nilapitan ito ni Veronica at nakipagkaibigan siya kay Jennifer. Sinubukan kunin ni Veronica ang loob ni Jennifer kung saan ay nasabi nitong may problema siya sa kanyang boyfriend at mga kaibigan nito. Matapos ang usapan ng dalawa ay bumalik ng sasakyan si Veronica. Nais nang umpisahan ni Veronica ang mission, ngunit mas pinaghahanda siya ni William dahil mag-isa niya itong gagawin. Makaraan ng ilang linggo ay pumunta ng restaurant si Veronica upang simulan ang mission. Mga kagaya ni Veronica ang tipo ni Jameson, kaya't hindi nito pinalagpas ang pagkakataon upang kausapin ang dalaga. Nagpanggap na interesado rin si Veronica kay Jameson, kaya't inakala ng lalaki na madali niya itong makukuha. Inimbitahan ni Jameson si Veronica para pumunta sa isang magandang lugar at nais nitong magsuot siya ng maganda. Pumayag si Veronica sa imbitasyon ni Jameson, kaya't nagpaalam na ang lalaki.
Dumating ang araw na kanilang pinag-usapan at siniguro ni Veronica na maakit niya ang mga lalaki sa kanyang ganda. Sakay naman ang kanyang kotse ay sinundo ni Jameson ang kanyang mga kaibigan. Una niyang pinuntahan ay ang boyfriend ni Jennifer na si Shane. Nag-aalala si Jennifer kung saan ang pupuntahan ng magkakaibigan, ngunit ayon kay Shane ay mga gaso lamang sila. Sumunod nilang pinuntahan ay si Nelson. Sa unang tingin ay mukhang mabait na bata itong si Nelson at masunurin sa kanyang ina. Masayang nagpaalam si Nelson sa kanyang ina at tumungo sa sasakyan. Ang huli ay si Danny na noon ay nagpapakasaya pa sa kanyang tugtugan habang hawak ang kanyang palakol. Nang makumplito ang apat ay excited na si Danny na makita ang bago nilang biktima. Sinundo ni Jameson si Veronica na noon ay naghihintay na sa loob ng restaurant. Nang makita siya ng tatlo ay napahanga ang mga ito sa kanyang ganda. Habang nagmamaneho ay itinanong ni Veronica kung saan sila papunta. Muli ay sinabi ni Jameson na masaya sa kanilang pupuntahan at magugustuhan niya ito. Gamit ang bat ay hinahataw nila ang nadadaanan nilang box sa tabi ng kalsada. Natural naman si Veronica habang pinagmamasdan ng mga ito. Napagkasunduan nilang si Veronica ang sunod na gagawa nito bagay na kaniaring pinagbigyan. Nakarating sila sa gubat kung saan ay excited na lumabas ng sasakyan ang magkakaibigan. Sinundan niya ang mga ito at nakarating sila sa lugar kung saan ginagawa ng mga lalaki ang kanilang sekreto. Nang makaupo na ay binigyan ni Veronica ang mga ito ng alak. Nilagyan ito ng gamot ni Veronica katulad ng pinainom sa kanya ni William. Ininom ito ng tatlong ngunit hindi tinanggap ni Jameson ang ibinigay niya. Naglaro sila ng Truth or Dare kung saan naitanong ni Veronica ang pinakamalupit na nagawa ni Jameson. Dito ay naikwento ni Jameson ang unang pangangaso niya kasama ang kanyang ama. Kung saan ay hindi niya napatay ang rabbit at pinagalitan siya ng kanyang ama. Sumunod ay si Veronica ang tinanong kung ano ang pinagsisihan niya sa buhay. Dahil hindi niya ito masagot ay inutusan siyang uminom ng alak. Sumunod ay si Nelson at dahil dare ang pinili nito ay sinabi niyang meron siyang papatayin. Kinuha nito ang isang bulati at kinain ito bagay na tila magpapasuka kay Veronica. Naitanong ni Jameson kung religyosa si Veronica. Sumagot siyang hindi kaya't sinabi ni Jameson na nagagawang manalangin ng mga katulad niya sa oras ng kamatayan. Lumapit kay Veronica si Danny at hiniling nitong magpasample sa kanya. Sinampal niya ito bagay na ikinatuwa ni Danny. Sumunod nilang laro ay kailangan nilang gawin kung ano ang nakasulat sa kanilang makukuha. Ang nakuha ni Jameson ay kiss someone kaya't hinalikan nito si Veronica. Ang nabunod ni Veronica ay kailangan siyang itali, kaya't ibinigay ni Nelson ang kanyang belt. Itinali siya ni Jameson habang nahalata naman niyang tinatamaan na ng binigay niyang gamot si Danny. Sumunod ay truth muli ang nabunod ni Jameson, kaya't itinanong ni Veronica kung ano ang nangyari kay Gwen, bagay na ikinabigla ng magkakaibigan. Sinabi ni Jameson na hindi niya alam kung bakit ito nawala, at muli ay bumunod ng susunod. At panggap na natakot si Veronica sa nabunod ni Jameson, kaya't nagsusumigaw siya. Binigyan siya ng 5 minuto ni Jameson upang tumakbo, tuwang-tuwa naman ang mga lalaki nang makitang natatakot na ang babae. Pinatakbo ni Jameson si Veronica habang naghihintay silang matapos ang 5 minuto. Natanggal ni Veronica ang belt at nagsimula na siyang hanapin ng mga ito. Tinamaan na ng gamot si Danny at nag-umpisa na itong mag-hallucinate. Iba ang nakikita ni Danny, kaya't madali itong napatumba ni Veronica. Gamit ang kanyang palakol ay tinapos ni Veronica ang buhay ni Danny. Ginamit ni Veronica ang sapatos ni Danny upang hindi siya mahirapang tumakbo. Si Nelson naman ay natatakot na sa kanyang nakikita at tinatawag na ang kanyang ina. Naaga ni Veronica ang bat ni Nelson, at tila nababaliw na ito dahil sa kanyang hallucination. Gamit ang isang bato ay tinapos na rin ni Veronica ang buhay ni Nelson. Nakita ni Jameson ang bangkay ni Danny, kaya't mas naging interesado ito sa babae. Nasundan naman ni Jennifer ang magkakaibigan at nakita nito si Jameson. Dito ay malalamang dating mag-showta ang dalawa, at hinalikan ni Jameson si Jennifer. Nakita ni Shane ang sasakyan ni Jennifer, kaya't hinanap niya ito.
Kitang-kita ni Shane, habang naghahalikan ang dalawa, kaya't nagalit ito. Lalong nagalit si Shane nang sabihin itong nakuha na niya dati si Jennifer, kaya't nakatanggap ito ng suntok mula kay Shane. Dito ay sinabi ni Jameson kay Jennifer kung ano ang ginagawa nilang magkakaibigan sa gubat. Hindi makapaniwala si Jennifer, ngunit ginawang halimbawa ni Jameson ang pagkawala ni Gwen. Dahil alam na ni Jennifer ang katotohanan ay nais itong patayin ni Jameson. Hindi pumayag si Shane at inatake nito si Jameson. Nawala ng malay si Jameson, kaya't tinigilan ito ni Shane. Nilapitan ni Shane si Jennifer at sinakal niya ito. Ngunit hallucination lamang ni Shane ang nangyari, at si Veronica pala ang nasa harap niya. Napabagsak ito ni Veronica at tinapos na rin ang buhay ni Shane. Habang nasa may ilog si Veronica, ay nakita siya ni Jameson at bumilibito sa kanya. Binigyan siya ni Jameson ng pagkakataon upang magpahinga bago siya nito harapin. Dito ay sinabi ni Veronica na dahil sa ibinigay niyang alak na may gamot ay madali sa kanyang patayin ang mga kaibigan nito. Nagsimula ang laban at tila nasisiyahan si Jameson sa ginagawa ni Veronica. Nahirapan si Veronica dahil mas malakas sa kanya si Jameson. Gamit ang itinuro sa kanya ni William ay napatulog niya si Jameson. Ngunit nais pa niya itong pahirapan, kaya't pinainom niya ito ng gamot. Ang magising si Jameson ay nakatali na ang kanyang lig habang nakaapak sa putol na puno. Nagmakaawa si Jameson, ngunit hindi na ito pagbibigyan ni Veronica. Tumalab na ang gamot at tila nakikita ni Jameson ang mga babaeng kanilang pinatay, dahilan ito upang madulas siya at tuluyang mamatay. Dumating si William at pinagmasdan na lamang ng dalawa ang wala ng buhay na si Jameson.